Alright, thank you so much, no? Sarap, no? Ang sarap sa feeling na nilingkod sa Panginoon. Amen? Okay. So ngayong umaga, let's open our Bible in the book of 2 Timothy chapter 3, verse number 14. Basahin natin ito ng sabay-sabay. 1 Timothy 3:14. Right? Ready? Begin. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning, Panginoon, na meron kami para kami, Panginoon, ay meditate, Panginoon, ng salita niyo. Open niyo po, Panginoon, ang aming puso sa mga salita na gusto niyo, Panginoon, iparating sa amin. Thank you for everything, Lord. Salamat po sa lahat. In Jesus' name. Amen. So, may tanong ako. Para kanino ka bumabangon? Para sa? Ikaw, Prince, para kanino ka bumabangon? Pamilya mo. May anak ka na ba? Ikaw, tanongin ko si Brother Benedict. Brother, para kanino ka bumabangon? Siyempre po kay Lord. Kay Lord. Kasi once na nagising ka, yun yung blessing sa buhay mo yung nagising ka. Tapos ako sa mga Panginoon. Yun, ganun yan. Sige. Para kay Lord daw. Sa anak mo, hindi? Joke lang. Nanay, si nanay. Para kanino ka nagbubangon? Para po sa pamilya. Para sa pamilya. Para magpagpasalamat din sa araw-araw. Amen. Salamat, no? Brother Eric, paano ba? For whom do you wake up? Yes. For whom do you rise every morning? For whom? Amen. Right. So, ang title ng ating mensahe ngayon, The Necessity to Continue. The Necessity to Continue. Ibig sabihin, in Tagalog, ang pangangailangan magpatuloy. Ang pangangailangan magpatuloy. So, ang sarap sanang hindi na magpatuloy, no? Kasi nakakapagod. Di ba? Pero, kailangan Kailangan magpatuloy That is necessity. Pag sinabing necessity, whether you like it or not, kailangan mo talaga yun. Required. Di ba? Required. Di ba? For sabihin, that is your talagang kailangan, necessity. Tubig, necessity. Pagkain, necessity. Kasi if you skip that, mamamatay yung tao, hindi makakain. So sabi ni Jim Rohn, kilala si Jim Rohn, when the why is clear, the how becomes easy. Kung alam mo kung bakit ka bumabangon, madali na lang magbangon. Tama? Kung alam mo kung bakit ka babangon, bakit ka magpatuloy, bakit ka magtrabaho, bakit ka magtiis, bakit ka mag-push, mag-go forward, mag-press on. Why? Bakit? Dapat alam natin yun kung bakit, di ba? Kasi, yan yung natin, yan yung hugot natin sa buhay. Ano ba yung hugot natin? May mga hugot pa kayo? May mga hugot pa kayo? Ito, si brother may hugot to Kaka-resign lang sa trabaho no? Nakatahanap ka na ng bago? Na apply ng nakaraan sa system. Okay na? Okay. Ano lang, mabalik sa room. The how is easy. So hindi mo binabali kung mahirap ba yun or madali, basta gawin mo yun ng isang bagay na yun. Kasi alam mo kung bakit mo siyang gawin. Bakit mo siya gagawin. No? So hindi mahirap magpatuloy. Do you agree? Mahirap talaga magpatuloy. No? Hindi mahirap magpatuloy kung, number one, alam mo kung bakit ka nagpapatuloy. Bakit ka nagpapatuloy? Or why do you still continue? Why are you still here? By the way, bakit kayo nandito? Kahit, no, ang sarap matulog, ang sarap magpahinga, pero bakit ka pa rin nandito? Okay? Bakit ka pa rin gigising sa umaga para magtrabaho?
Minsan, no? Parang nakakatamad, gumising. Pero, dahil alam mo kung bakit ka magpapatuloy, gigising ka talaga. Magpapatuloy ka talaga. Number 2, kung alam mo, para kanino ka nagpapatuloy. Tama yung sinabi niyo, para sa anak ko, para sa family ko. Kasi sila yung why natin. Kasi sila yung dahilan natin kung bakit tayo magpapatuloy. Di ba? So sabi ng Bible, may mga bagay na kailangan natin ipagpatuloy. According to the Bible, unang-una, kailangan natin magpatuloy sa pagmamahal. Sa pagmamahal. Sabi ng Bible, let brotherly love continue. Sa loob ng simbahan pala, bawal ang nag-aaway. Pero minsan hindi maiiwasan. No, na minsan may away kasi tao lang naman tayo. We admit na tao lang talaga tayo. Minsan may pagkakaiba. Pero the Bible is encouraging us na ang pagmamahal dapat ay mangingibabaw sa atin. Pangalawa, continue in doctrine. Pagpatuloy sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Pag sinabing doctrine, it is what we believe and live by. Okay, ano ang doktrina natin dito sa simbahan? So tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos. Tama? Yan yung doktrina natin. Pangalawa, tayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa or kung anumang relihiyon. Right. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli ni Jesus. Yan yung doktrina natin. Huwag tayo magpalinlang sa ibang nagtuturo ng ibang doktrina na nagsasabi na si Jesus hindi Diyos at si Jesus hindi makapagligtas. Sabi ng Bible, take heed unto thyself and unto the doctrine. It's very important. Why? Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself. This is not about salvation, kundi accountability. You can save yourself from the accountability and them that hear thee. At sila na nakikinig sa iyo. Malaking accountability when it comes to doctrine. Kasi kung ang doktor magkamali sa reseta, mamamatay ang pasyente. Di ba? Kung ang abogado magkamali sa or judge, no, pag magkamali sila sa paghukom dyan sa korte, makukulong ang kliyente. Kung ang engineer magkamali sa kalkulasyon, mabagsak ang building. Pero kapag ang pastor o tao, ang Christian, or sinumang tao na magkamali sa pagturo ng salita ng Panginoon, ang tao mapupunta sa impyerno. That's why sabi ng Bible, thou shalt both save thyself from the accountability and those who hear you, those who listen to you, you will save them. No? You will save themselves para sa accountability na ikaw ay mapunta sa maling destination. Pangatlo, continue in prayer. So it's a command pala. Mando pala ng Panginoon na tayo manalangin. Sabi ng Bible, continue in prayer, in watch, in the same with thanksgiving. Not only that, continue teaching and preaching. No? Typo error. Sabi ng Bible, Paul, also in Barnabas, continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others. And lastly, continue in the grace of God. Magpatuloy tayo sa grasya ng Panginoon. You know, we are in the age of grace right now. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay sa grasya lamang ng Panginoon. It's only by the grace of God na nandito tayo, nandito ka. So in the Bible, if there are things that we need to continue, sa Bible, may mga bagay din na hindi natin kailangan ipagpatuloy. Ano yun? Sabi ng Bible, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. Pag sinabing God forbid, ang Diyos hindi papayag. Yun yung ibig sabihin niya. God forbid, forbidden. Bawal. No? God forbid, ang Diyos magbabawal. God will not allow. Yan yung ibig sabihin ng God forbid. For how shall we that are dead to sin live any longer therein? So tayo namatay na sa kasalanan, mamumuhay pa ba tayo ulit sa kasalanan? Sabi ni Pablo. So yun yung bagay na hindi natin dapat ipagpatuloy.
yung magpatuloy sa kasalanan. Yan yung bagay na minamandot ng Panginoon na hindi natin dapat ipagpatuloy. Ang magpatuloy sa pagpapakasala. Okay? So the necessity to continue. Ang pangangailangan ng sa pagpapatuloy. Number one, bakit kailangan magpatuloy? Kasi God will still use you. Gagamitin ka pa ng Panginoon. Gagamitin ka pa ng Panginoon. God will still use you sa mga maraming bagay na pwede kang gamitin ng Panginoon. Kaya hindi pa tapon ang buhay mo. Hindi pa tapon ang buhay ng Christian. Kasi gagamitin pa yan ng Panginoon. Sabi ng Bible dito in the book of Genesis 45:1, then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. Then he cried, cause every man to go out from me. And there stood no man with him while Joseph made himself known to his brethren. Parang ito yung emotional part na nangyari sa magkakapatid. Dahil si Joseph, yan yung kapatid nila na tinapo nila sa balon na walang tubig. Ito yung kapatid na sinabi nila sa tatay nila na namatay na, kinain na daw ng hayop, pero yung ginawa nila, kinuha nila yung damit ni Joseph, nilagyan nila ng dugo, tapos pinakita nila sa tatay nila, tatay, tingnan mo, kinain na siya ng hayop. Tingnan mo, ito yung dugo niya. Yun pala gawa-gawa lang nila. So until such time na si Joseph nakarating sa Egypt at naging ruler siya sa lugar ng Egypt. Napreso pa siya, nakulong siya dahil may binintang na hindi naman yung ginawa until na na-promote siya at naging ruler siya ng Egypt. So ito nangyari, sa loob ng 7 taon, puro bugana, puro harvest, no? Ang tao doon ay puro ani. 7 taon ginamit niya para mag-save ng maraming pagkain. Kasi alam niya, after that 7 years expire, may darating na tagutom. 7 taon ulit. 7 taon. So, God gave Joseph wisdom. Kaya, nung time na may tagutom, may pagkain pa rin sila. Kasi Joseph saved a lot of food. So, anong nangyari? Yung mga taga-Israel, yung mga taga-taas, taga-Israel, bumaba sila sa Egypt para bumili ng pagkain. Kasi wala silang pagkain. So yung ginawa, dahil si Joseph yung ruler doon, hindi nila alam na si Joseph yun. Until such time, Joseph revealed himself. At nagulat sila na, buhay pa pala to si Joseph. Sabi ni Joseph, I am Joseph, your brother, which, binenta nyo. Sabi ng Bible dito, and he wept aloud in the Egyptians in the house of Pharaoh, heard, and Joseph said to his brethren, I am Joseph. Ako si Joseph. Imagine. Awkward, no? Napaka-awkward. Yung tao na niloko, yung tao na binenta nyo, yung tao na ginawa niya ng kwento, prinumot ng Panginoon, naging ruler. Tapos dyan, nagpakilala. I am Joseph, does my father yet alive? Buhay pa ba yung tatay ko? Yung tatay natin, and his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Nahiya sila. Talagang na-awkward lang sila at ang ginawa nila, lumuhod sila dyan. Parang kulang na lang simbahin nila si Joseph. And Joseph said to his brethren, come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. Ako ang inyong kapatid na binenta sa Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves that ye sold me either, for God did send me before you to preserve life. Grabe. Joseph understand why God brought him to that kind of situation. Sabi niya, huwag kayong magalit, huwag kayong malungkot. Okay lang yun. Kasi ang Diyos nagdala sa akin dito para magligtas ng buhay. For these 2 years of the famine been in the land, and yet there are 5 years, as I said kanina, 7 taon ang kasunod sa 7 taon na ani, 7 taon na tagutom. So 2 years na ang dumaan, may another 5 years pa. And which there shall neither be earing nor harvest. Walang ani, tagutom talaga, tagtuyo. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by great deliverance.
Grabe si Joseph, no? Ginamit siya ng Panginoon para magligtas na maraming buhay, including the lives of his brethren. So now, it was not you that sent me hither. Grabe yung perspective niya. No, he did not took it negatively. Grabe yung perspective ni Joseph na kahit yun yung ginawa sa kanya, sabi niya, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito. But God, sabi niya. And He hath made me a father to Pharaoh, and the Lord of all his house, and the ruler throughout all the land of Egypt. So ginawa siya na ruler sa lugar ng Egypt. And sabi niya, but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. What if si Joseph, nung niloko siya ng kanyang kapatid, no, nung tinapon siya sa balon, at nakulong siya, what if hindi siya nagpatuloy? No? Mabaliligtas kaya ang maraming tao sa pagutom? No? So that's why, grabe yung necessity no, ng pagpapatuloy kasi gagamitin ka pa ng Panginoon just like Joseph. Amen. Just like Joseph. Si Joseph nagligtas ng maraming tao para siya ay ginamit siya ng Panginoon na maging ruler para magligtas ng maraming tao dahil siya nagpatuloy. Dahil siya nagpatuloy. Grabe yun ang purpose ng buhay. No, parang irony, no? So self-pity never had a place in Joseph's life. Hindi siya naawa sa kanyang sarili, hindi siya na-depress. Sabi ng isang preacher na narinig ko, ang depression daw, it's kalimutan ko. It's parang like parang kabaliktaran ng pride. Parang kabaliktaran. Hindi. Parang kalimutan ko na. Parang pride, gano'n. Ibig sabihin, minsan, nade-depress yung tao, pero, ang totoo pala, parang nangingibabaw yung pride niya. Kasi, puro sarili na lang ang kanyang iniisip. Parang nandyan yung pride, no? Hindi ko mag-quote yung exact na word, no? Nakalimutan ko na. So, just like Joseph, he never felt depression and never felt self-pity sa sarili niya. Instead, pinasalamatan niya ang Panginoon na naging faithful siya sa Panginoon. Kasi alam niya na lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, may plano ang Panginoon. May plano ang Panginoon sa kanyang buhay. And he allowed God to mold his life until he became what God wanted him to be and accomplish what God wanted him to do. So, anayaan niya lang ang Panginoon na mag-shape ng kanyang buhay until maging siya sa kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanya at magawa niya sa kung ano yung gusto ng ipagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So, let's continue. Magpatuloy tayo because God will still use you. Gagamitin ka pa niya sa iyong mga sa iyong mga anak, gagamitin ka pa sa iyong mga pinsan, mga kaibigan, mga tao na kung saan ikaw yung sinusunod nila, gagamitin ka pa. Gagamitin ka pa ng Panginoon sa iyong neighbor, mga katrabaho, at kung sino man ang nagpapadala ng Panginoon sa iyo. So God will still use you. Number 2, someone might need you. Someone might need you. Number 1, God will still use you. Number 2, someone might need you. Kailangan ka pa ng isang tao. Kailangan ka pa ng someone na ito. Kaya kailangan natin magpatuloy. Kagaya na lang ni Paul and Silas. Si Paul and Silas, nakulong sila. Pero sa loob ng kulungan, sila ay kumanta. No? Paul and Silas sang praises unto God, and the prisoners heard them. Hindi sila umiyak, hindi sila naawa sa sarili nila, kundi sila ay kumanta. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loose. So may linog, may lindol na nangyari. Tapos lahat ng mga preso nakawala, including them. So akala ng mga prisoner, akala ng mga jail guard, sila ay umalis at tumakas. Kaya yung jail guard, patayin niya yung sarili niya. And the keeper of the prison, waking out of sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword
and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. So ang jail guard na nagbabantay sa kulungan na to, magpapakamatay na lang. Kasi lagot siya sa boss niya. Kasi akala niya yung mga preso doon ay tumakas dahil nga nakawala dahil may lindol na nangyari. So papatayin niya na lang yung sarili niya. Nung nakita siya ni Paul and Silas, ito yung sabi, but Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all here. Huwag mo saktan sarili mo. Nandito kami, hindi kami tumakas. And he called for light, sprang in, came trembling, fell down before Paul and Silas, and brought him out and said, sirs, what must I do to be saved? Ito, ang kaligtasan na to, kaligtasan sa accountability niya sa kanyang master. Na hindi siya papagalitan, hindi siya sisantihin, or hindi siya bigyan ng suspension or sanction. Yan yung ibig sabihin niya, paano ako maligtas? Tingnan mo. Nawala yung mga preso, tapos nagkagulo tayo dito sa kulungan. Sabi niya, paano ako maligtas? Sabi ni Pablo sa kanila, at ni Silas, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Imagine, no? Someone might need you. Si Paul and Silas dinala sa kulungan kasi kailangan siya ng jail guard. Ang jail guard na to, naligtas dahil tumanggap kay Jesus. Sino winning ni Pablo at ni Silas? O tumanggap kay Jesus. This is very famous verse, no? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. No? Kapag may ganito kang verse, no, pwede ka lang mag-share ng salita ng Panginoon sa tao para maligtas. Kasi yan yung sinabi ni Pablo. Someone might need you. No? Kumanta sila. Alam niyo yung kanta na to? Ang ganda ng kanta na to. Pwede niyo i-search sa YouTube. God wants to hear you sing. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. So, ginawa yung kanta to dahil sa storya ni Paul and Silas. No? Napakagandang kanta na minsan pwede mong kantahin kung may mga problema ka sa buhay. Right? Not only that, si Jonah, kailangan siya ng mga tao doon sa Nineveh. Pero, ang ginawa niya, nag-disobey siya sa Panginoon. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. So Jonah, he had the shortest preaching in the Bible, 8 words only. 8 words lang ang kanyang preach doon sa Nineveh. Pero before nangyari yon, talagang marami pa siyang pinagdaanan. No, kinain pa siya, nilunok siya ng balyena na ito dahil sa kanyang disobedience. Pero sana kung hindi siya nag-disobey sa Panginoon, sana wala ng balyena. Pero dahil nag-disobey siya, may balyena para eksena. Diba? Pero sana kung nag-obey na siya agad, no? Hindi wala ng balyena. Kasi kailangan siya ng tao doon sa Nineveh. So the people of Nineveh need you. Don't be like Jonah. Minsan kasi may mga alibay tayo, may mga rason tayo na minsan hindi gusto ng Panginoon. Kasi merong pinadala, no? Merong kailangang puntahan, no? Na nangangailangan sa atin. Isang storya pa, no? Na pwede nating kunan ng ehemplo na may mga tao na nangangailangan sa atin. So Elijah, the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word,
And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook of Cherith that is before Jordan. So, tawag dito, si Elijah, nagtago siya sa may brook Cherith. No? Dahil hinahabol din siya, no, nila Queen Jezebel para patayin. So sinabi ng Panginoon, punta ka doon sa may brook Cherith kasi may gagawin ako sa iyo para ikaw ay sustain. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I commanded the ravens to feed thee there. Sabi ng Panginoon kay Elijah, punta ka doon kasi papadala ako ng uwak. Imagine, God used raven to feed Elijah para pakainin si Elijah. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan, and the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Grabe, no? So ginamit ng Panginoon ang uwak para pakainin si Elijah ng pagkain masasarap, no? Bread, then karne, flesh, bread ulit and flesh in the evening. So that's how God sustained Elijah. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. So yung brook, no, Busay, ay tuyo na kasi walang ulan. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belonged to Zidon, and dwell there. Behold, I commanded a widow woman there to sustain thee. Una-una, pinapunta siya ng Panginoon sa brook Cherith dahil nandun yung raven magpapakain sa kanya. No? Pagkatapos nun, pinapunta naman siya ng Panginoon sa Zarephath dahil may naghihintay dun sa kanya na balo. At ang balo na to, yan din ang magsusustain sa kanya. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil and a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said to her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus said the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. It came to pass, after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was sore, that there was no breath left in him. So yun, nangyari, yung babaeng ito na widow, may anak siya. Pero before nangyari ito, na nagkasakit ang anak ng widow, pinakain niya si Joseph. Si Elijah. Pinakain niya si Elijah. No, binigyan niya, nag-request pa nga si Elijah sa kanya ng cake. Binigyan niya. Di ba? Ang nangyari, nagkasakit, no, yung anak ng babaeng ito. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? Pinagsabihan ni si Elijah, anong ginagawa mo sa buhay ko? At anong gagawin ko? Kung pumunta ka dito para ipamukha sa akin yung kasalanan ko at patayin ang aking anak? Dahil kay Elijah, akala niya si Elijah yung dahilan na mamamatay yung kanyang anak. No? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft where he abode and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, said, O Lord, my God, hast thou also brought evil
upon the widow with whom I sojourned, by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come to him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, thy son liveth. So namatay nga yung anak ng babae, pero binuhay siya ni Elijah. O yan yung return ng pagtulong ng widow kay Elijah. Ngayon, dahil namatay ang kanyang anak, binuhay, no? Meron pa silang kakayanan na magbuhay ng tao. So nabuhay ang kanyang anak, and the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Dahil sa nangyaring ito, alam ko, napatunayan ko na, sabi ng babae, na ikaw ay tao ng Diyos. At ang iyong mga sinasabi ay katotohanan. Sabi ng widow. No? So when the Lord guides, He provides. Sabi ng Panginoon kay Elijah, punta ka sa Brook Cherith, nandun ang uwak. Naghihintay, magpapakain sa'yo. Punta ka sa Zarephath, nandun ang widow, magpapakain sa'yo. So, the Lord is never lack. Ang Panginoon hindi nagkulang. Kung saan niya tayo dinadala, diyan niya tayo pinapakain. When the Lord guides, He provides. And when it's God's will, it's God's will. Diba? Kung iyan yung kalooban ng Panginoon, ang Panginoon na bahala na mag-provide ng pangangailangan. Ang Panginoon na bahala magbigay ng kung ano ang kanyang gustong gawin. So, tanong, who is your raven? Who is your widow? Trabaho. Diba? God provides us work para masustain yung buhay. Pamilya. Diba? Mga anak. So may iba-iba tayong raven na ginagamit ng Panginoon to sustain us. May iba-iba tayong widow na ginagamit ng Panginoon to sustain us. Diba? So kung sino tao ang pinadala ng Panginoon para tumulong sa'yo, siya ang tao na tutulungan mo. Amen. Diba? So nakita nyo kanina, si Elijah tinulungan ng widow, but the end of the story pala, si Elijah din ang ginamit ng Panginoon para tulungan siya. No? So God work all things together for good. So God will either send you a raven or a widow to help you. Why? Because someone might need you. Someone might need you. Pinakain si Elijah ng raven, ng uwak. Pinadalan siya ng widow para magpakain din sa kanya. Kasi mahaba pa ang lalakbayin ni Elijah. Mahaba pa ang kanyang journey. Marami pa siyang taong dapat iligtas at gawin para sa Panginoon. Kung sa atin ganoon din, marami pa tayong dapat gawin. Kailangan pa tayo ng pamilya natin. Kailangan pa tayo ng mga anak natin. Kailangan pa tayo ng mga tao at kung sino man na nagdidepende sa atin. Someone might need you. Kaya God will either send you a raven or a widow to help you because someone might need you. Number 3. Number 1, God will still use you. Number 2, someone might need you. Number 3, God is not done with you yet. Hindi pa talaga tapos ang Panginoon sa atin, mga kapatid. God is still working in our life. Kahit na yung kawatan, yung magnanakaw sa cross, akala niya mamamatay na siya doon sa cross, pero hindi pa pala tapos ang Panginoon sa kanya. That's why kahit na nakabitin sila sa cross, may conversation sila ni Jesus at tinanggap niya si Jesus, sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So tayo hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Baka sabihin natin, ay, tanda na ako. Pass na ako dyan.
No, di ba? So God is not done with us yet. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kasi God is still working in our life. Look at na lang, no, yung buhay ni Job. Si Job, he lost everything. Nawala niya yung kanyang camel, sheep, ashes, lahat na ari-arian. Back to zero. Pati ang kanyang mga anak, except sa kanyang asawa. Tinira ng Panginoon. Kanyang asawa. Pero yun yung asawa niya nag-curse sa kanya. Pero look at na lang kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Job. Job lost everything, but he still worshiped God. And God gave him back double what he lost. I pray God gives you back double what you lost. Jesus name, amen. Okay, pinupya ko na sa Facebook. Para may visual, no? Mayroon pa lang, hindi ko binasa. Dito tayo. Job 42:10. And the Lord turned the captivity of Job, and he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Kung si Job merong 7,000 sheep, the latter of his life, naging 14,000. No? Tapos, ang 10 anak niya, binigyan ulit siya ng Panginoon ng mga magagandang anak. Kasama na din si Jemima. Anak ni Job. Si Kizaya, no? Joke lang. Yan yung mga anak ni Job eh. Diba, ate, no? Basahin niyo lang, Job 42. Nandiyan na yung pangalan ng anak ni Job, no? So parang, kung isipin mo, no? During the trial na meron si Job, parang isipin mo, wala na, endgame na, game over na to. Wala na. Parang soko ka na kasi wala na, yung zero na. Wala na lahat, game over na. Pero, parang nakakagulat, no, na at the end of his life, iblinas siya ng Panginoon. So, ang Panginoon pala hindi pa tapos sa buhay niya. Akala mo tapos na, no? Dahil nang wala na lahat. Pero, hindi pa pala tapos ang Panginoon sa buhay niya. God blessed him twice as much, no, as he had before. Not only Job, but also si Naomi, no, and si Ruth. Si Naomi, yan yung asawa ni Elimelech at ang kanyang anak na si Malon at si Chilion. Okay. Sa lugar nila, no, sa lugar ng Bethlehem, the house of bread, may pumunta sila sa Moab at nangyari doon, may kagutom, namatay yung kanilang mga asawa. Namatay si Malon, si Chilion, si Elimelech, namatay din. Okay. So, ang nangyari, ang natira na lang si Naomi at si Ruth. So, sabi ni Ruth sa kanyang mga daughter-in-law, si Ruth at saka si Orpah yung isa. Sabi niya, and now said, turn again, my daughters, why will ye go with me? Are there any yet more sons in my womb that they may be your husbands? Sabi ni Naomi, bakit pa kayo dumidikit sa akin? I mean, bakit pa kayo sumasama sa akin? Magkakaroon pa ba ako ng anak tapos sasawahin nyo? Sabi ni pabiro, no? Di naman yun nila kasi matanda na. Tapos, sabi niya, pero sabi ni Ruth, and Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. Kanta yun. And whither thou lodgest, may kanta kasi na ginawa dito. I will lodge. Thy people shall be my people. And the God, my God. Ang ganda ng kanta na to. No? Kinumpos ni Pastor Sam. Okay. Sabi ni Ruth, huwag mo lang mo sabihan na, na hiwalayan ka. No? Sabi ni Ruth, kung saan ka pupunta, doon din ako. Kung saan ka titira, doon din ako. Mga tao mo, tao ko rin. Ang Diyos mo, Diyos ko rin. Diba? Parang mag-asawa. Yan yung, parang vow mo sa asawa mo. No? Pero yan, vow yan ni Ruth. Diyan ang galing talaga yung original. Vow yan ni Ruth sa kanyang mother-in-law na, nanay, hindi kita papabayaan. Saan ka pupunta, doon din ako. No? So dahil yun yung ginawa niya, naging loyal siya, naging faithful siya sa kanyang mother-in-law na si Naomi. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya at the end, no? Grabe. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth of the family of Elimelech, and his name was Boaz. So,
Nandun sila sa may Moab, di ba namatay yung mga asawa nila dahil sa gutom. So ang ginawa nila, bumalik sila sa Bethlehem. Yung kasalanan nila, House of Bread yung Bethlehem, umalis pa sila doon kaya namatay yung pamilya niya. So bumalik sila doon sa may Bethlehem. No? So, ang ginawa, sabi ni Naomi, huwag niyo na akong tawagin Naomi, tawagin na lang akong Mara. Alam niyo Mara? Bitter. Bitter. Because I've been through bitterness, sabi ni Naomi. So ngayon, doon sa lugar ng Bethlehem, may pamangkin si Naomi sa side ni Elimelech, in-laws niya, no, family of Elimelech. May may isang binatilyo. Ang pangalan niya si Boaz. No, ang pangalan niya si Boaz. Mayaman, may-ari ng taniman. Ngayon, and Ruth the Moabitess said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said to her, go my daughter. So ngayon, dahil si Ruth, masipag, no? Masipag na babae. Nagpaalam siya sa kanyang nanay na, manalapit. No? I don't know kung anong term dito sa Tagalog. No? Manalapit. Ibig sabihin, yung mga natitirang bigas ay yung mga kumain, kinukuha niya. No? Panalapit yun sa Ilonggo eh. I don't know kung sa Tagalog. Ha? Mananaid? Yun. Okay, yun. Basta glean, no? Glean ears of corn. Yan. So yun ang ginawa ni Ruth. Tapos, napansin siya ni Boaz. Napansin siya ng binata. No? Na-catch ng attention ni Boaz. Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, whose damsel is this? Sinong babaeng ito? Parang, bago. No? Na-catch yung attention ni Boaz. Siguro na-crush niya si Ruth, no? Kasi bago, masipag, siguro maganda din. So Boaz took Ruth, and she was his wife, and when he went in unto her, the Lord gave her conception, and she bare a son. No? Shortcut na pala to. To make the long story short, no? Nag-asawa si Ruth at si Boaz. No? Nag-asawa sila. No? Shortcut ko na pala to, no? 2 tapos 4:30. Para hindi tayo magtagal. Right? Nag-asawa si Ruth at si Boaz. Di ba imagine, from being widow si Ruth to instant millionaire. No? Kasi mayaman to eh. Mayaman si Boaz. Imagine how the Lord blessed Ruth, the latter part of his life dahil sa kanyang faithfulness. Ganyan gumawa ang Panginoon, ganyan mag-work ang Panginoon, no, sa buhay ng tao. And you know what? Si Boaz at si Ruth, nagkaanak sila. At ang pangalan ng kanilang anak, si Obed. Si Obed. And then, si Obed, nanganak, si Jesse. Si Jesse nanganak, si David. Until sa lineage ni Jesus. Imagine, sa kanila nang galing ang linahe ni Jesus. How? Grabe, paano nangyari yon? Ang dating Ruth na Moabitess, Gentile woman, hindi nakakilala sa Panginoon. Sumisimba sa Diyos. Pero dahil sa kanyang ginawa, no, naging faithful siya. God gave him a man that she deserves. At ginamit siya ng Panginoon to bear the Savior, Jesus Christ. No? Ang linahin niya. Diyan ang galing ang tagapagligtas. Imagine, no? So God is not finished with her yet. Ganun din sa atin. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. God will give you Boaz who will love you and will be more than enough. So, Panginoon, magbigay din sa atin, no? Yung babae ka, no? Boaz. Bigyan ka rin ng Panginoon ng Boaz. Na para sa'yo. Right? So, God is not finished with us yet. Kagaya ng buhay ni Job at ni Ruth, no? Na pinakita ng Panginoon kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. And the last one, this is the last ng oras na, no? There is a work that nobody else can do but you. Alam mo yung mga trabaho na walang ibang makakapagtrabaho, tayo lang. Ikaw lang, no? Kaya kailangan ng patuloy. Kasi may bagay
Pero may work na tayo lang ang makakagawa. No? Kagaya ng work ni Jesus, hindi naman pwede ito gawin ng anghel. Only Jesus can do. Only Jesus can hang on the tree and save us and pay our salvation so that we will not go to hell. Nobody else can do it except Jesus Christ. Sabi ng Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, siya ay naging tao, siya ay naging obedient sa kanyang ama, at siya ay namatay sa cross. Hindi niya kinuha ang pagka-Diyos nung siya ay naging tao. Even if she is equal with God, but he took it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Imagine, no? Grabe ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng Bible, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. He parted his raiment and cast lots. Ito yung ginawa ng Panginoon. Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No one can do what Jesus did. Wala nang iba makagawa ng ginawa ni Jesus. May mga bagay na hindi talaga magawa ng sinong tao. Tayo lang. No? Ang pagiging nanay, it's irreplaceable. Ang pagiging tatay, it's irreplaceable. Hindi yan mapapalitan, no? Hindi na ma-replacean ng kahit sinong tao, kundi ikaw, pagiging nanay or pagiging tatay sa ating mga anak. No? Nobody else can do it but you. So a lost person cannot do what a saved person can do. Ang mga hindi ligtas na tao, mga taong hindi nakakilala kay Jesus, hindi nila magawa ang ating ginagawa. Sabi ng Bible, let them alone, they be blind, leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. So hindi pwede na ang bulag mag-iya sa bulag. Dalawa sila, mahulog sa bangin. Tayo dapat ang mag-lead, mga nakakita, tayo ang mag-lead sa mga bulag. Kasi hindi pwede bulag ang mag-lead sa bulag. Pareho silang malalagdag. So a lost person cannot thank God, they cannot serve God, they cannot pray, they cannot share the gospel. But a saved person can thank God, you can serve God, you can pray, you can share the gospel, you can give, you can do what you want. But a saved person, vice versa. Baka baliktaran. No? Hindi sila nagpapasalamat sa Panginoon. They don't even think about God. Hindi sila nagsiserve sa Panginoon. Hindi sila nananalangin. Hindi sila nag-share ng gospel. Di ba? No one else can do it but you. Sabi ng Bible, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, as the light of the glorious gospel which the image of God should shine unto them. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In whom the God of this world hath blinded the minds of them. No? So wala namang kagawa kung anong bagay na ginagawa natin, kundi tayo lang. Hindi natin pwedeng iasa sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan natin magpatuloy, mga kapatid. So the necessity to continue, number one, God will still use you. Kung sabihin, patapon na buhay ko, wala nang kwentang buhay ko, sira na ang buhay ko, hindi. Gamitin ka pa ng Panginoon, kapatid. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. At kailangan ka pa ng someone. Sinong someone na to? Hindi ko alam. Pamilya natin, kaibigan natin, kapatid, anak, magulang, someone may need you. And may isang bagay na wala makagawa